Nanindigan ng ilang mga senador na walang pruwebang magpapatunay sa malegasyon na pinangungunahan ng pamalang Duterte o Administrasyong Duterte ang extrajudicial killings sa ngalan ng kampanya nito kontra iligal na droga. Sa kabila nito, inirekomenda ng Senate Justice Committee na dapat reformahin ang magpapatupad na batas at paigtingin ang criminal justice system ng bansa. Report mula kay Ria Fernandez. Walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa sinasabing state-sponsored killings para sugpuin ang iligal na droga sa bansa. Ito ang naging konklusyon ng Senate Justice Committee na pinangungunahan ni Senador Richard Gordon sa inilabas na report hinggil sa isinagawang mga pagdinig ukol sa di umano'y extrajudicial killings o EJK. Gayunman, nakasaad dito na umiiral na ang ganoong klaseng pagpatay sa nakalipas sa 2 dekada, ngunit sa ilalim ng iba-ibang pangalan gaya ng riding in tandem, vigilante killings at salvaging. Para mas lalong ipaliwanag, sinabi ni Gordon sa report na hindi nalalayo ang average killings kada buwan ng Administrasyong Duterte sa 2 nakalipas na pamahalaan. Tinatayang higit 1,000 ang patayan kada buwan sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte, habang 850 at lagpas 1,000 ang naiulat na pagpatay kada buwan noong panahon ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at Noynoy Aquino. Base sa testimonya ng mga pulis na kasama sa report, ang ilang mga patayang nangyayari sa bansa ay dahil sa kabiguang i-remit ang drug money, pagsakop ng ibang drug lord sa isang drug area at paglaban ng mga drug suspect. Bukod dito, lumabas din sa report na walang sapat na ebidensya na tunay ang Davao Death Squad o DDS na iniuugnay sa Pangulo. Sa huli, iginiit ni Gordon na dapat nang reformahin ang law enforcement at paigtingin ang criminal justice system sa bansa. Inilabas kahapon ang final committee report. 11 senador ang lumagda rito, kabilang na si Gordon at ang co-chair nitong si Senador Panfilo Lacson, habang 4 ang hindi pumirma, kabilang na si Senadora Laila De Lima. Para sa PTV News, Ria Fernandez.